Okay, for the continuation of our discussion, evidential signature, so a specimen signature which was executed in a particular state, particular writer condition, and uh, for the particular purpose. So, ano ba ang evidential signature? So, yan po yung pinagbabasihan natin for comparison. Okay? So, isang example na evidential signature. Kunyari, si ma'am ay pumunta sa bangko ngayong araw. So, November 6. Okay? November 6 siya pumunta. Then, pumirma si ma'am ng tatlong pirma kasi sabi ng teller, mag-pirma daw po si ma'am ng tatlo. So, nagpirma ako ng tatlo doon sa likod ng cheque since ako ay magde-deposit. Okay? Then, November 7, kinabukasan pumunta ulit si ma'am. Pumirma ulit si ma'am. Okay? Then, pinipirma ulit siya ng tatlong signature sa likod ng cheque kasi nga magde-deposit ulit. Nung November 8, may nagpakilala na ako daw yun nang pumunta doon sa bangko. Ako daw po si Ma'am Job. So, pumirma kasi hinihingan ulit ng teller ng tatlong pirma doon sa likod ng cheque kasi nga magde-deposit. Pero, nung araw na yon, nung November 8, magkaiba yung pirma ni Ma'am Job sa November 6 and November 7. Okay, si November 6 and November 7 na signature doon sa likod ng cheque ay halos parehas. Pero daw nung November 8, yung kanyang pirma o yung pirma ni Ma'am Job ay iba na. So, ibig sabihin, ang pinaka-purpose ng evidential signature is kung paano malaman yung writer's condition in a particular purpose. Magiging confusion kasi yon kapag magkaiba, halata yung pagkakaiba ng dalawang pirma. Kasi nung November 6 and November 7, same. And November 8, may pagkakaiba doon. So, confusion. So, yung November 6 and November 7 na signature ni ma'am doon sa cheque, yun ay i-classify natin as a evidential signature. Okay? Yung November 8 na signature ni ma'am ay yun ang i-classify natin as scrutinized document. Okay? So, ang purpose pa ng evidential signature is to find out or determine the writer's condition on a particular state and particular purpose. Okay? Next po is the classes of signature. So, when we say classes of signature, meron po tayong tatlo. Okay? Pero dito sa Pilipinas, kino-consider lang natin na dalawa. For the purpose of board exam, tatlo po yan siya. Okay? So, unang formal signature. So, it is a complete signature. A signature that is correct and complete use in signing important documents. Kung ano yung ipinipirma nyo doon sa mga mahalagang dokumento nyo, yun yung formal signature. Yun yung original na signature nyo. Ipinipirma nyo kapag kumukuha kayo ng lisensya sa motor, no, sa LTO, kumukuha kayo ng police clearance, ng PSA nyo, ng PRC license. So, yun po yung formal signature kasi ginagamit natin for legal purposes and legal documents. Okay, next is the informal signature or the cursory signature. So, a signature that is cursory or customary used in signing routine documents and personal correspondence. Dito sa informal, hindi siya yung importante, no, na mga dokumento. So, ano mga example natin yan? Kunyari, may mga mail couriers kayo. Okay, sulat. So, imbis na buong pirma nyo yung ilalagay nyo doon, ang ginagawa nyo, initials nyo na lang. No? Kunyari, sa akin, kapag nagpipirma ako ng mga hindi naman importanteng mga documents or yung mga parcels, ganyan, ang ginagawa ko na lang, initials ko, tapos last name. So, yan ay isang informal signature kasi hindi siya naman importante. No? Next is the careless or scribble signature. So, it's a signature that is scribble for the mail carrier, delivery boy, or the autography collector. So, kung familiar kayo dati sa mga Shopee, no, meron silang machine na pinapapirmahan sa atin para mag-appear doon sa kanila na na-deliver na nila yung parcel. Okay? So, ang pinipirma natin doon para lang na inikot-ikot ng mga linya, no? So, yun yung careless or scribble signature kasi not so ordinary or not so important na klase ng signature. Sabi ko nga, dalawa lang po ang kinaklasify natin na signature dito sa Pilipinas, the formal and the informal signature. For the purpose of board exam, tatlo daw po yan. So, we have the careless or scribble signature. Next is the forgery. So, sabi ko po,
magkaiba ang definition ng forgery when it comes to question document examination and revised penal code. Okay, so syempre magiging specify tayo, no? Doon tayo magpo-focus sa question document. So the process of making, adapting, or imitating objects, statistics, or documents with the intent to deceive or fraud. So sa madaling sabi, ang forgery daw sa under ng question document is panggagaya. Okay? Panggagaya ng pirma, no? Panggagaya ng sulat, para, anong pinaka-intention niya? Para makapag-deceive or mangloko. Okay? Next, an act of falsifying or counterfeiting any treasure bank notes, paper bills, or any documents which are payable to the bearer. So, in this case, ang forgery din daw ay pamimeke or counterfeiting, no? Ang Tagalog kasi ng counterfeiting ay pamimeke. So, pamimeke ng ng currency or ng mga paper bills. Okay? Next, the definition in RPC. So, an act of simulating or tracing somebody's signature without the letter's consent for profit. So, dito naman, ito daw po ay isang act, no, na ginagamit yung pirma ng isang tao without the consent, no, ng may-ari ng pirma na yon. Para saan? Para sa financial gain. Kasi yan po ang unang purpose kaya po napo-forge ang isang tao. Kasi meron silang makukuha, no? Meron silang mapapala doon sa panggagaya ng pirma. So, doon tayo magiging specific sa question document na forgery definition. Okay, major types of forgery, meron po tayong 4. So, una, the simple or spurious forgery, a forged signature where no attempt has been made to make a copy of facsimile of the genuine writing of a person purported to sign the document, also known as the spurious signature or invented. So, anong example natin yan? Sabi dyan, invento daw na signature yan. Magawa tayo ng example. Kunyari, si Carbonell ay on the way pa lang sa school. So, si ma'am, nagkaklase na si ma'am. Si ma'am Job, nagkaklase na. Then, chinat ni Carbonell si Arpon na, Arpon, ano mo naman ako, attendance mo naman ako, papunta pa lang ako sa, sa school, na traffic ako. So, si Arpon, di sabi niya kay Carbonell, ha, hindi ko alam kung anong pirma mo. Hindi kita ipipirma kasi sabi ni ma'am, pag nag-attendance daw, pangalan tsaka yung pirma niya. Sabi ni Carbonell, ipirma mo na ako kahit ano, basta i-attendance mo ko. Kasi nga, papunta pa lang ako sa school, malilate ako. So, ang ginawa ni Arpon, dahil kaibigan niya si Carbonell, ipinirma niya si Carbonell ng invento niyang signature. So, pinasa kay mga attendants. Okay, nakapirma doon si Carbonell. Ipinirma siya ni Arpon. So, kinabukasan, nagtanong si ma'am kasi nagpa-attendance ulit si ma'am. Nandoon na si Carbonell. Hindi na siya na-late. Okay? Hindi na na-late si Carbonell. Ang sabi ni ma'am kay Carbonell, Carbonell, bakit magkaiba ang pirma mo kahapon at ngayon? Alin dito yung totoong pirma mo? So, pinakita ko yung kahapon na pirma niya at sinabi niya na hindi niya daw pirma yun. Okay? So, ibig sabihin, yan ay example ng simple forgery. Magiging liable ba si Arpon at Carbonell? In general, opo. No? Pero kung ganyan lang naman kasi kadalasan sa mga students ay talagang ginagawa na yan. Pinipirma kahit wala pa doon yung tao. Okay? So, yan po yung simple or spurious forgery, invented na signature. Wala siyang ibang intention, kundi i-attendance lang si Carbonell. Okay? So, sa simulated forgery, copied forgery, or blind forgery, a forged signature which resembles the genuine signature written in freehand. So, considered as the most skillful type of forgery or the gifted forger. So, dito naman, sa simulated, may intent na siya. No? May intention na gayahin talaga. So, ang ginagawa ni forger dito, kinakabisado niya or pinag-aaralan niya yung pirma. Para kapag gagawin niya yun sa specific na document, hindi na siya titingin doon sa paggagayahan. So, nasa utak niya na, no? Nasa utak niya na yung isusulat niya. So, ang tawag daw po doon sa mga forger na hindi na tinitingnan o wala nang pinanggagayahan at kabisado na yung pagpirma ay gifted forger. Okay? Next is the trace forgery. So, drawing forgery, a forged signature which closely resembles
the genuine made by some tracing, drawing, process, or outline. So, sa madaling sabi, ang trace forgery daw ay ang pagbabakat, no? Pagbabakat na klase ng forgery. So, meron po tayong 5 types ng trace forgery. Okay? So, una dyan is the carbon outline method. So, dito naman, ang pagbabakat ay ginagamitan nung, kung familiar kayo doon sa carbon paper, kapag kayong diniinan nyo yung sulat, nagkakaroon ng blue, no? Yung carbon paper na yon. So, yun ay carbon outline method. So, siya po ay kind ng trace forgery. Next is the indented process. So, ang ginagawa naman dito, yung diin, pag nagdiin kayo ng sulat kasi meron yan yung mahihipo nyo sa ilalim. Okay? So, yun yung indented process. Hinihipo or tinitingnan yung diin. No, kung pag nag-shade kayo kadalasan sa exams nyo, yung pag sobra yung diin nyo, indented process, yung hinihipo yung ilalim. Okay? So, indented process. Next is projection transmitted light process. Dito naman, ang ginagawa, nipe-place yung, ano tawag yan? Yung light doon sa ilalim. So, ano yung makikita natin doon kadalasan? Yung mga watermarks. No? Saan natin makikita yung mga watermarks? Kadalasan sa, Kadalasan sa mga papel na pera. Okay? Projection or light transmitted light process. So, meron ako nitong parang same lang tong sa tracing method. Ang ginagawa dyan, nilalagyan ng flashlight sa ilalim yung pinaka-pirma, tapos iti-trace niya yun. Kasi syempre maliwanag na, no? Kitang-kita na yung shadow nung pinaka-pirma. So, ang gagawin, iti-trace niya na lang yung pirma na yun. Okay? Iti-trace na lang yung pirma na nag-a-appear doon sa pinlashlatay na document. Okay? So, yan po ay trace forgery. So, next is scan image method or cut and paste method. So, dito naman, nangyayari naman yung, ngayon, lalo na sa technology ay updated, no? Mas na tayo, updated na sa ating mga technologies. So, ang ginagawa dyan, kinakopy, paste, or ini-scan yung image or yung pinaka-signature, then ipipaste doon sa document, sa soft copy na document. So, mas mabilis na siya ngayon kasi may mga app na pipicturean mo lang yung pinaka-pirma, magiging Word na siya or PDF. So, ipipaste mo na lang yung na yun, yung pinaka-pirma, ikakarap mo na lang at ilalagay doon sa mismong paglalagyan nung pirma na yun doon sa document. Okay? So, yan po yung 5 klase ng trace forgery. So, isa pa sa klase or major types ng forgery is the cut and paste forgery. So, as I mentioned kanina, yan po ay ginagamitan na ng technology. Yung mga ini-scan na signature, ginagamitan ng mga devices, katulad ng cellphone. Pagka-picture pa lang doon sa signature, pwede mo nang i-copy doon sa document, sa soft copy na document. Okay, so ganun na lang kadali ang cut and paste forgery. So magiging liable po ba dito? Yes po. Sa lahat po ng mga trace forgery na yan, magiging liable po kapag ka guilty. Kung talagang meron siyang purpose na manloko ng tao. Okay? Next is the rules and question document. So a person can copy exactly his or her own signature. Sabi ko nga sa inyo, kahit nasa mood kayo nung araw na yun at nagpipipirma kayo na puno nyo yung isang yellow pad, no? Pero kung titingnan nyo isa-isa yung pirma nyo, hindi magkakatulad yan. Nagkakatulad siguro sa characteristic, no, sa mga individual characteristic, pero makikita nyo yung mga strokes, yung initial and terminal strokes ng sulat nyo or ng pirma nyo, na may gantong baliko, may konting curve dito, yung pagtuldok mo doon sa taas ng ay, hindi talaga siya same doon sa una mong sinulat. So, okay lang yun. Kasi sabi nga, yung tao daw, hindi niya talagang kayang kopyahin kung ano talaga yung exact na signature niya. Okay? Kasi isa din sa kinoconsider natin dyan, yung environment, yung moods natin, yung mga natin. So, yun po yung isa sa mga kinoconsider sa rules ng question document. Next is a person can exceed his writing ability except rigid training or proper school training. So, dito naman, kahit pangit ka daw magsulat, huwag ka daw mawala ng pag-asa. No? Kasi,
by schooling or training or is it training, gaganda daw yung sulat mo. So, time to time, no? Time to time, learning process siya na pwede pang mabago yung pangit na sulat mo. Okay? So, hindi daw habang buhay na pangit ang sulat mo. Pero kung gugustuhin mo na gumanda or mag-improve man lang yung pagsusulat mo, kailangan mo syempre na mag-schooling, no? Mag-training para hindi na kakography yung sulat mo, hindi na pangit, no? Pero kung ako sa inyo na normal lang din naman na tao, okay na yan, no? At least naiintindihan natin yung sulat natin. Ano po? Next is the materials from which documents are made. So, dito naman tayo sa mga materials na ginamit para makabuo ng document. So, una, paper, pangalawa, ink, and pangatlo is writing instrument. So, origin of paper. So, una, the parchment or vellum. So, material made of animal skin, which is the earliest form of writing material. So, ang parchment or vellum daw po ay isang animal skin, no? Pinoproseso daw po yan para maging papel nung sinauna. Ano po yan? Paano yan? Yan po yung example ng parchment or vellum. Okay, kung makikita nyo, para siyang balat ng baka. Pinoseso at naging papel. Siguro maraming process ang ginawa dyan bago maging papel yan. Ang hirap dati magkaroon ng papel, ngayon nga pinipilas-pilas na lang natin. No, pinipilas-pilas na lang yung papel. Kapag kahit isang sulat nga lang nagkamali na word papalitan na agad. So dati, maingat sila kasi nga ang hirap gumawa ng papel. Kailangan mo pa magkatay ng baka bago ka makapagsulat sa papel. Okay? Papyrus, so a grass-like plant found in Egypt. So inside of it was sliced into layers and were beaten and pressed together into thin sheets. So, paano naman yan? Yan po siya. So, papyrus or the cyperus papyrus plant. Class, ang paper ay comes from the Latin word charta, hindi papyrus. Kasi ang papyrus po ay halaman po yan. Halaman na in-undergo din ng process para maging papel. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, mahirap dati magka-papel, no? Kasi kailangan mo pang kumuha ng halaman at iproseso ang halaman bago maging papel. Okay? Next is the straw. So, used to make papers invented by the Chinese in 1800s, was introduced in Europe via the Arab. So, specific po dito ay yung rice straw. Rice straw. So, yan po yan siya. Rice straw. So, dito, kung makikita nyo yung texture ng papel na yan, medyo magaspang. Kung makikita nyo, may mga fibers din siya. May mga fibers. Kung magsusulat kayo sa papel na ganito, maraming ink ang masasayang, no? Maraming ink yung magagamit. Kasi nga, yung texture ng pinakapapel ay magaspang. So, sisip-sipin ng pinakapapel yan. Okay? So, ganyan po dati ang kanilang way or yung kanilang materials na ginagamit para magkaroon sila ng pagsusulatan nila. Okay? So, next is the origin of the ink. So, ink is a colored liquid or paste used for writing. So, yan daw po ay colored liquid na ginagamit para sa pagsusulat. Okay? So, Indian ink is considered as the oldest ink. So, inimbento daw po ng mga Chinese. Huwag malilito ha. Ang Indian ink po ay inimbento ng mga Chinese, hindi po ng mga Indiano. Okay? Indian ink was invented by the Chinese. So, it is made of amorphous carbon in the form of lamp black made into a cake with hide glue. So, si Indian ink daw po ay ang kanyang ingredients, no? Ang nilalaman po niya ay amorphous carbon. Okay? Amorphous carbon. So, the ink is derived from the Latin encostum, the name given to the pigment used for coloring baked tiles. And it comes to us through the Old French enke. So, the ink is, the Latin word of the ink is the encostum, and the French word of the ink is enke. Okay, so huwag malilito po dyan sa Latin and French. Next, origin of the writing instrument. So, writing instrument, a material used to form marks or symbols on papers. Okay, so yun po yung ginagamit natin para makapagsulat
tayo. Okay? Pen came from the Latin word penna, meaning feather. Okay? So, balahibo. No? Penna. A tool for writing or drawing with a colored fluid such as ink. Okay? So, discuss natin yung ibang mga writing instruments na ginagamit nila dati na nag-evolve hanggang sa ngayon, ginagamit natin. So, una yung stylographic type, advertised in 1970s. It is being used by the draftsmen and the artists. No? Then, next is the rotatable pen. So, rotating ball conceived in 1888 and placed on the market in 1895. So, ano lang siya, ilang years lang siyang nilabas sa market, pero nawala siya. Ballpoint pen was first produced in its modern form in Frag in 1935 and 1938 in Hungary. Okay, so hanggang ngayon naman, ginagamit natin yung ballpoint pen. Pero, yan pala ay unang nirelease, no, doon sa Frage. 1935 to 1938 doon sa Hungary naman. Okay, hanggang ngayon, ginagamit pa rin naman natin. Next is Reynolds pen was first successfully marketed in New York, an invention of Milton Reynolds in 1945. Okay, pero hanggang ngayon ata nasa museum na lang yung mga yan. Okay, so nasa museum na lang sila. Liquid lead pencil, so a ballpoint with an erasable graphite ink, introduced in 1955 but phased out during the early 1960s. So, sabi ko nga sa inyo, hindi nagtatagal yung mga writing instrument dati. Siguro kasi maraming gastos, no? Maraming dapat i-consider para doon sa ano na 'yon, sa writing instrument na 'yon. No, katulad ng mga materials na gagamitin doon. So, roller ballpoint pen. So, a ballpoint pen free flowing ink, similar to those fountain pens introduced in late 1979. So, na-phase out din siya, no? Na-phase out din yung roller ball pen. So, roller ball pen is introduced in the late 1979. Hindi na natin masyadong i-discuss yan kasi ito ay history na lang. Ano po, history na lang ng writing instrument. So, magpo-focus tayo doon sa mga recent na mga writing instrument. Next is the reed pen. So, when we say reed pen, is the pen very broad strokes and have relatively light flexibility. It also requires frequent redipping of the pen in ink. So, ito yan siya, yung parang kawayan. Ito sa may left nyo. Yan po yung reed pen. So, para siyang bamboo. Ano po? Bamboo po siya na pen na pinatilos lang yung dulo. Tapos, pag isinulat nila sa papel, nididip nila doon sa ink. Okay? So, yan po yan dati. Wala pong nakakompact na agad, naka-intact na tinta doon sa mismong writing instrument nila. Pangalawa is the quill pen. So, this pen has very smooth writing. There is a considerable difference in thick and thin stroke. So, may manipis, saka may makapal doon. There is also great flexibility of nib, but it requires frequent redipping of the pen in ink. So, nire-redip din doon sa ink. To, yung feather. Yun yung ginagamit ni Jose Rizal dati sa pagsusulat ng mga nobela niya. Yung El Filibusterismo, tsaka yung No Limitang Ere. Okay? So, ayan po yung ginagamit niya dati. Yang balahibo ng manok ni San Pedro. Next, steel pen. So, it has a clear-cut strokes. So, this is a great variation form from pen to pen in the breadth of the flexibility of nibs. It also requires frequent redipping of the pen in ink. So, nire-redip din siya. Pero, mabigat tong pen na to kasi nga gawa siya sa bakal. Wala din siyang intact na ink doon sa loob niya. Nire-redip din siya doon sa ink para maisulat. Next is the fountain pen. So, alam niyo na yung fountain pen. Yan po yung kadalasan ginagamit ng mga public officials natin sa pagsasign ng mga documents. Kasi, mas less daw po yung magiging tawag niyan. Yung parang hindi na tawag nito, yung ginagamit nila para maiwas do sa disguise ng pagsusulat nila, no? Tsaka sa mga alterations. So, yan yung kadalasan ginagamit nila. Fountain pen, so ito po yan siya. Okay, ito na sa may left side nyo. So, once na idinip mo yan or diniinan doon sa paper surface, magde-discharge na po yan ng ink. Okay? Magde-discharge na po yan siya ng ink. Next is the stylographic pen. So, it has a single pen track and does not require the dipping of pen in ink. So, however, the paper is often scratched by the sharp point of the pen. Kung makikita nyo kasi,
dito sa stylographic, dito sa may right side nyo, steel pen din siya. Gawa din siya sa bakal. Pero tingnan nyo yung pinaka uluhan niya, yung pinaka pen nib niya. Matilos, parang sa pako. So, kapag pinasusulat, kadalasan daw po, ang nangyayari doon sa papel ay nai-scratch or napupunit kasi nga matilos. So, yung mga yan po ay naka-display sa mga museum ewan ko kung sa yan dito sa Philippines meron. Pero kadalasan yan sa ibang bansa dahil doon naman talaga yan na-invento, no? So, nandun po yan sa kanilang museum. Next. So, note, ito po ay karagdagan lang na lesson sa inyo or para may maidagdag lang po sa inyong mga notes, So, agraphia, it is a kind of disease in the brain which makes the person unable to write. So, due to neurological disorder. So, pinanganak ka, nakapagsulat ka, pero unfortunately, nagkaroon ka ng sakit sa utak o neurological disorder. Ano yung mga example natin? Na stroke ka. So, dahil na stroke ka, hindi ka na makapagsulat. Okay? So, ang tawag doon po ay agraphia. Okay? Next is the dysgraphia. So, deficiency in writing. So, ito po ay inborn. So, nung pinanganak ka, hanggang sa lumaki ka, hindi ka marunong magsulat. Yan po yung tawag doon sa mga tao na yan, dysgraphia. So, agraphia, nakakapagsulat ka nung pinanganak ka hanggang lumaki. Unfortunately, nagkaroon ka ng sakit, nagkaroon ka ng neurological disorder, hindi ka na nakapagsulat. Sa dysgraphia naman, inborn na siya. So, ibig sabihin, nung pinanganak ka hanggang lumaki ka, hindi ka marunong magsulat. Okay? Sa dysgraphia naman, inborn na siya. So, ibig sabihin, nung pinanganak ka hanggang lumaki ka, hindi ka marunong magsulat. Okay? Kahit anong hindi ka makakapagsulat. Next is the paper. Sabi ko kanina, ang Latin word ng paper is charta. Hindi po papyrus kasi po ang papyrus po ay isang grass or isang plant po na pinagkukunan dati para maging isang papel. So, there are two types of strokes. So, we have the straight stroke and the curve strokes. When we say straight, syempre dapat yan ay tuwid na strokes. Kapag curve, syempre yan ay pakurba na strokes. So, dalawa lang po ang type ng stroke. So, yun lang po at magandang hapon sa ating lahat.